Hello mga pangga ko! Eto, ang araw na na-challenge na naman ang inyong manicurista dahil tingnan nyo po yung kuko ng aking client. Simula po sa kanyang hindi liit hanggang sa hinlalaki, pare-pareho po lahat. As in may makakapal na kuko at yung makakapal na kuko na yan, mayroon siyang makapal na laman din sa loob. Kaya mga pangga ko, first time ko po maka-encounter ng ganitong kuko talaga sa totoo lang. At unahan ko na po kayo, itong paglilinis ko, masasabi ko talagang parang hindi siya satisfying panoorin. Totoo, promise. Hindi, gusto ko lang po talaga na unahan po kayo kasi baka mamaya sabihin nyo pag natapos na hindi talaga siya satisfying. Oo, totoo po. Kasi simula po talaga sa paglinis ko sa hinliliit, sobrang bagal at dahan-dahan ko pong nilinis talaga itong client ko. Kasi, nung pag-start ko pa lang po sa hinliliit, na akala ko po kukulang siya, nung pagkat ko ng ganun, nako, may lumabas agad na pula. Akala ko po talaga kasi, ang hahaba po talaga ng kuko niya, napansin niyo po kanina, ang hahaba po ng kuko niya, akala ko po yun, wala lang po yung pinagpatungan ng kuko na yun. Akala ko, kuko lang talaga siya. Nung pagkat ko, kasi tama naman yung pagkat ko, may lumabas na pula. Yun pala, bawal mo masagi yung laman. Yung laman na pa yun pala mga pangga ko, ano siya, parang masasabi natin na hindi siya part na ng kuko. So yung kuko lang talaga ang tanggalin mo. Pag nakat mo yung laman na yun, naku yun na. May lalabas na talaga na pula. Di ako nahihirapan ako kasi nga, yung laman na yun, dikit na dikit siya sa kuko. So, ang kuko lang talaga ang kailangan kong tanggalin para pudpurin. Kasi request ni client na pudpurin ko yung kuko. So, kailangan ingatan mo na hindi mo masagi talaga yung laman. Diba napaka-challenge yun? Talagang first time ko maka-encounter ng ganitong kuko. Mga pangga ko na ganitong klaseng paglinis. May mga nalilinisan din naman ako na halos ganito yung kuko, baliko. Simula sa hinliliit, na nakabaon talaga siya sa laman. Pero hindi yung ganito na pati yung pagtubo niya ay may kasamang laman sa dulo. Na may kumakapit na laman. Ganito yun siya. Yung mga nalilinisan ko, baliko naman yung kuko pero madali lang pong linisan. Tsaka natatanggal ko agad at nagugupitan ko ng maayos yung kuko nila. Ang ibig kong sabihin na dito pa lang sa paggupit, hindi mo na siya kailangang madaliin. Kailangan mo tingnan mo na mabuti. Na kuko lang talaga yung nagugupit mo at walang kasamang laman. Kasi tingnan nyo kung gaano po kaumbok yung laman sa loob. Iniisip ko nga rin kung bakit siguro nagkaganito yung kuko ni client kasi ang kwento naman sa akin ni client, hindi siya sanay talaga magpalinis. Nasubukan niya daw talaga magpalinis simula daw nung pagtanda niya na, isang beses lang daw talaga at hindi na daw talaga naulit yun. Yun lang daw talaga, first time niya magpalinis at ang ginagawa niya nga po, siya lang daw talaga naglilinis ng kuko niya. At alam niyo po ba kung ano yung pinangkakat niya ng kuko niya? Kutsilyo. Ayun. Pag nagkakat siya ng kuko niya, kutsilyo daw po yung gamit niya mga pangga ko. Ayan, o tingnan niyo po kung gaano po yan. Ayan, pinapakita ko po sa inyo. Ayan, kung gaano po kakapal yung kuko, tapos may laman sa loob, di ba? Ayan o, nakikita niyo po yung makapal na laman na yan. Ingatan po yan na hindi talaga masama yan. Kuko lang talaga yung tanggalin mo. Kaya, hindi ko alam kung, kasi syempre, di ba, lalo na gusto ko rin ma-experience, gusto ko lang din ipakita sa inyo na may ganitong kuko po ako nalinisan. At hindi ko po alam kung may mga ganitong kuko pa ba or talagang bilang lang po na halos lahat ng kuko niya may laman sa loob. Or siguro sa mga nanay natin na or talagang, kasi ako, first time ko po talaga makakita ng ganito. Ayan. Kaya gusto ko lang din pong ipakita sa inyo mga pangga ko na may ganitong client din po ako nalilinisan, na nahawakan. Ayun. Kaya nga lang, paputol-putol or yung linis ko, nalilipat ko. Kasi talagang, ang purpose ko lang naman po, gusto ko lang naman pong ipakita sa inyo at makita nyo lang naman po na may ganitong kuko po.
Ayan. Pero hindi po, oo, yun nga, sabi ko, ay sa gusto lang pong makapanood, ayan, nagpapasalamat po ako, pero yun nga, sorry, hindi po siya satisfying talaga panoorin. Ayan. Kaya may mga kakilala din po ba kayo mga pangga ko na may ganitong kuko? Or minsan naririnig ko mga nanay na halos karamihan. Talagang ito, masasabi ko po na hindi po ito sanay sa linis Nagpatunay po talaga itong aking client. Ito po may edad na po, nanay na rin po siya. May apo na, ganun. Siya talaga yung nagpatunay at nagsabi talaga sa akin na hindi po talaga siya sanay sa linis. Hindi talaga siya laging nagpapalinis. Kung nakapagpalinis man daw siya, isang beses lang daw talaga yun at hindi na daw talaga naulit. Kasi nadala nga siya sa unang pagpalinis niya. Or dahil siguro sa pagkakat niya po ba nagamit ang kutsilyo kaya nagkaganito yung kuko niya. Kasi, pero 'di ba? Pero sa totoo lang talaga, nung nasa bundok din kami dati, nung sa probinsya din kami tumira, yung lolo ko, nakikita ko rin, pag nagpuputol siya ng kuko niya, dahil sa sobrang talim ng itak niya, yun po yung gamit niya pag nagpuputol siya ng kuko. Kaya hindi po bago or hindi po ako nagulat nung binanggit po sa akin ito ni nanay na nagpuputol siya na kutsilyo yung gamit niya. O siya, tama na yung kwento ko, masyadong mahaba na. Kung natapos niyo po sa panunood na kahit hindi satisfying, ayun, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra. At mga palangga ko, kung hindi ka pa po nakapalo sa aking page, naglalambing po ako, huwag niyo pong kalimutang i-follow. At maraming salamat po sa palagi niyo pong panunood. Ayun, thank you so much. God bless po.